Hello, magandang gabi po. Ang ating pag-usapan sa ngayon ay yung development tungkol sa kung ano na nangyari dito sa ating impeachment muna. Maraming topic kasi ngayon eh. Unahin muna natin ito. At ang issue dito ay sino kaya kakampihan ng Office of the Solicitor General? Kasi nagbabangayan, nag-aaway, nagbabanggaan ang House of Representatives at saka Senate patungkol sa impeachment laban kay Sara Duterte. So kung ganun po, saan po lulugar itong Office of Solicitor General? Tinatanong ko po yan sapagkat po ay ang may hawak ng tinatawag na pagiging abogado ng bawat opisina sa pamahalaan ay Solicitor General. Client din ng Solicitor General ang House of Representatives. Client din ng Solicitor General ang Senate. Narinig naman natin na yung according to ko sa spokesperson ng House na si Attorney Princess Abante na nirefer na daw nila sa Office of the Solicitor General ang utos ng Supreme Court sa kanila na magpapaliwanag. Number one, ipapaliwanag ay ganito. Magpapaliwanag sila kung anong sirkumstansya doon sa ano ba nangyari doon sa tatlong unang reklamo ng impeachment. Ang unang reklamo po ay sinampa noong December 2, 2024. Ang pangalawang reklamo po ay sinampa noong December 4, 2024. Ang pangatlong reklamo ay sinampa noong December 19, 2024. Alam mo, aligaga ang House of Representatives sa ngayon. Kasi madidiscover ngayon ng Supreme Court na mahigit 10 araw na session days na ay pinalampas nila, hindi man lamang nila inasikaso, hindi inaksyonan yung unang tatlong reklamo ng impeachment. Ang inaksyonan nila, sinabay nila yun sa pang-apat, yung February 5. Ngayon, isa sa utos ng Supreme Court ay magsusumiti sila ng sinumpaang salaysay na kung ilang session days na ba ang lumampas para na mula noong araw na sinampa yung unang impeachment na reklamo. Yan ang unang tanong. Ilang araw na ba ang lumipas? Session days. In other words, ganun po ang ni-require, ang hiningi, ang utos ng Senate Impeachment Court sa kanila. Pero iba lang ang pagkasalita, iba ang pagka-wordings sa ginawa na wording ni Senator Alan Peter Cayetano na sinabi na hinihingi ang sertifikasyon mula sa House of Representatives at sasabihin nila, isi-certify nila na hindi nga sila lumabag sa one impeachment rule na nakalagay po sa ating konstitusyon. At i-certify nila ang circumstansya or pangyayari na nangyari sa likod ng unang tatlong impeachment complaint. So walang pinag-iba sa hiningi ng Supreme Court. In other words, tama ang ginawa ng Supreme Court. Pero kasi may nakialam na rin sa Supreme Court, nakita na sa Supreme Court na pumasok ang Supreme Court kasi yung issue na kung valid pa yung pang-apat na reklamong impeachment hindi ay tawag yan justiciable. Ibig sabihin, tanong na maaring sagutin ng Supreme Court. Ang tanong na hindi pwedeng sagutin ng Supreme Court ay yung tinatawag na tanong na political question. Na pag political question, ang sagot niya ay sa buto-buto ng tao. Okay? So ganito. Ang nakalagay sa ating Constitution, Article 11, Section paragraph 2, na dapat sundin
ng House of Representatives ay yung utos ng Constitution na nagsasabi na kailangan ay ang gagawin nila, susundin nila ang 10 araw na session days mula sa araw pagtanggap ng beripikadong impeachment na reklamo at aaksyonan nila. Ang problema, inupuan ni Secretary General ng House na si Reginald Velasco. At inamin pa sa interview sa kanya, inamin pa niya na hinintay niya lang kasi, nag-advise kasi mga congressmen na antayin yung mayroon pa silang isasampa na reklamo na mas maraming congressmen ang pepirma. So yun nga, inamin na. Ngayon, meron silang, may narinig lang ako na sinabi naman ni Congressman Joel Chua na hindi raw nakaabot sa 10 session days. Nagsisinungaling na naman to si Chua. Mga kasinungalingan talaga ninyo. Ngayon, nang binilang ko isa-isa, subukan nyo po, tingnan nyo po sa inyong sa website ng House of Representatives at makikita nyo po dyan na ang nangyari ay 19 session days na lumipas ng mula sa December 2 hanggang February 5. So kung 19 days, ibig sabihin po, pinalampas nila 19 days or sabihin natin, ang December 2 kasi first day, ang February 5, 19. So pinalampas nila ang 17 days bago man lang nila inasikaso yung tawag impeachment complaint na December 2 sinampa. So ibig sabihin, lampas ng 10 araw. Pag ganun, mathematical computation na lang yan. Hindi na natin pwede idaan sa argumento yan. At sinasabi ko nga, kung nakialam ang Supreme Court ay sapagkat may sukatan na standard na 10 session days. So iyan ngayon ang gustong malaman ng Supreme Court ng Pilipinas. Ilang araw ba ang lumipas? Ganun lang kasimple lang po. So kung mabilang na lampas na sa 10 araw at hindi inaksyonan, naku, delikado. Anong mangyayari? Kapag makonclude na ng Supreme Court na mahigit sa 10 araw na session days ang lumampas, edi ang mangyari po, ideklara ng Supreme Court ngayon ang pagbabaliwala nila sa unang 3 reklamo ng impeachment na null and void. So kung null and void, ladies and gentlemen, ang mangyayari dyan ay ang pang-apat na reklamo ay null and void din. Yan po ang mangyayari. So, nagdidelikado po. So, ibig sabihin, sino ngayon ang sisihin kung mababasura lamang impeachment laban kay Sara nang dahil sa hindi inaksyonan sa loob ng 10 araw na session days yung unang reklamo at nagsampa kayo pang-apat. Yan na ngayon ang delikado ninyo. Ngayon, ang positioning naman ng Senado, kaya kayo pinasagot sapagkat po ay nakita ng Senado, lalo na si Bato at saka si Alan Peter Cayetano, na mayroon pa kayong 3 impeachment complaint na pinaikot yung batas. Kaya precisely iyan ang dahilan kung bakit namimwersa o talagang idinidiin ng Senado na hindi pwede na magsimula agad sila ng paglilitis kung may problema na nakikita nila. Very clear ang problema. Hindi natin pwede sabihin na ibaliwala lang. So kung very clear ang problema, ayusin mo na. Valid ba ang pang-apat na reklamo? Diyan na ngayon umiikot-ikot. Hindi na nga umiikot sa tanong sa kung meron pang kapangyarihan ang kasunod na Senado sa paglilitis at paghusga sa impeachment complaint na sinampa sa panahon ng lumang Senado. Ngayon, kung ano man sagot ng Supreme Court yan, ay ako lamang ay nagsasabi na malamang ito ang magiging sagot. Kasi wala na ako ibang nakitang dahilan para sagutin na meron. Ang sagot ko dyan ay wala ng kapangyarihan. Ano ngayon ang gagamitin mo? Sabihin mo dahil isang korte din yan at isang korte din ng
sa 20th Senate. No, iba. Iba yung korte ng 19th Senate at iba rin ang korte ng 20th Senate. Ganun po yan. At ito pong pinakarason na aking nakita na sa palagay ko, ako ay kakatigan ng Supreme Court dito. Ang pangunahing batas ng Pilipinas sa karapatang pantao ay no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ibig sabihin, walang person ay ma-prejudice kung walang batas. Ang tanong, i-prejudice ba natin si Sara because of this impeachment complaint na sinampa noong 19th Congress at dito natin sa kanya 20th Congress o ang bagong Senado? Batas ba? Sabi na pwede. Kung wala, hindi pwede. Di stop na. Yan po ay aking opinion lamang, pero matibay na opinion sa tingin ko. Ngayon, pagdating dahil magkontra-kontra ang tayo ng Senate at saka House, ang tayo ng House ay valid daw yung pang-apat na complaint. Ngayon, ang problema, inutusan sila sa Supreme Court, ilatag ninyo. Ngayon, ang tayo naman ng Senate, hindi valid. Ang tanong, saan kaya kakampi ang Office of the Solicitor General? Kasi pareho namang client ng Solicitor General ang Senate at saka yung House. Saan kaya kakampi si Solicitor General Darlene Berberabi? Ang alam ko, matalino siya . Siya nga ang pumigil kay Garcia na huwag na i-apila ang desisyon ng Supreme Court sa second place rule na mula ngayon yung second place ay hindi na pwedeng umupo kung ma-disqualify yung winner. So, knowing Darlene Berberabi as an intelligent lawyer, she was the dean of the UP College of Law. Pinili siya ni Bongbong Marcos bilang maging Solicitor General. At nakita ko naman yung kanyang pagsasalita, maliban na lamang sa isa, ay tama. Pero yung salita niya na mali, saka ko lang ibablog kung ano man yun. Tungkol naman sa ICC case ni Digong Duterte. Pero dito tama, malamang tama ang pipiliin niya. Hopefully, pipiliin ni Darlene Berberabi ang posisyon ng Senate. Okay? Hanggang dyan lang muna siguro tayo. Okay, ulitin na, kung pipiliin ni Darlene Berberabi ang posisyon ng Senate, wala na. Tapos na ang boxing. Talo na ang lahat ng kaaway ni Sara. Pero kung pipili si Darlene Berberabi sa ididepensa niya ang House of Representatives, lumalabas po siya na dinidepensa niya ang mali. Bakit mali? Unang-una, bawal sa konstitusyon ang sobra sa isa na reklamong impeachment isasampa sa impeachable officer, kagaya ni Sara. Alam naman natin na 4 na reklamo ang sinampa. Ang pang-4 lang ang inaksyonan. At alam naman natin ngayon na ang nangyari po ay tingnan ko. Ang nangyari naman po ngayon ay 19 na po na araw ang lumampas bago po natin nakita na tunghayan na ang inasikaso ang pang-una na reklamo. Yan po ang pinaka-problema nila dyan. So kung yan ang pinaka-problema nila dyan, paano nila ngayon ang gagawin? O ito ngayon, ipakita ko sa inyo yung bilang na binilang ko, ha. Ito. Hindi na natin ito maitatanggi. Katotohanan na ito. This is what happened. Kaya hindi nyo pwede sabihin na magpe-fake news ako dito. Ang problema, yung nangyaring ito ay pabor kay Sara. Yan pinaka-problema natin. Hindi ko pwede sabihin na fake news ito. Kaya kalagay dyan. Palakihan natin. 19 session days ang lumipas
mula ng December 2, 2024 hanggang February 5, 2025, binilang ko na ito. First session day, December 2. Second session day, December 3. Third session day, December 4. Fourth session day, December 9. Fifth session day, December 10. Sixth session day, December 11. Seventh session day, December 16. Eighth session day, December 17. Ninth session day, December 18. 10th session day, January 13. 11th session day, lampas na. Pag 11, hindi dapat inaksyonan na nila yung December 2 na reklamo. January 15. O sabihin natin, sa January 20 na, sa 12 session day, action na dapat yung December 2, 2024 na reklamo. Hindi pa rin inaksyonan. So 13th session day, January 21. 14th session day, January 22. 15th session day, January 27. 16th session day, January 28. 17th session day, February 3. 18th session day, February 4. 19th session day, February 5. So, yan po ang masakit na katotohanan. Kaya po, hindi nyo ko pwede masisisi na kumakampi ako kay Sara. Ang pangyayari po, kumakampi kay Sara. Ang batas po, kumakampi kay Sara. Ang Supreme Court sa ngayon, lumalabas na kumakampi kay Sara. Pero hindi pagkampiyan na may bias. Pagkampiyan ayon sa kung ano ang sinasabi ng batas. Kaya wala po kayong karapatan sasabihin na kaya ako makampi dyan ay makadigong na ko. Hindi po. Ang batas lang po ang kumakampi kay Sara sa ngayon dito. Ngayon, bago ko ilalabas, bukas na po ang pagsasampa ko ng petition for quo warranto para kay laban kay Erwin Tulfo. At ito po yon, kung pwede ko makatulong kayo, dagdag tulong sa aking hiningi kasi 60,000 pesos lahat ang babayaran ko. At ito po yung pwede nyo ko mapadalan dito po sa mga GCash ko, Maya ko, Palawan Pay, PayPal, at sa aking bank account number sa BDO at saka sa PNB. Okay, ito po. At siyempre mag-shoutout na lang tayo para naman habang magsasara tayo, no? Si Helen Lee. Ano naman ang problema kung pabor kay Inday Sara? Dapat lang kasi kahit sa kuwa, wala siyang sala o lumabas na rin pong report ng kuwa na wala pong nawala sa pera ayon sa audit ng kuwa. Wala pong nawalang pera sa confidential fund ni Sara. So yan pong issue na yan na hindi pwede mabali ng House of Representatives na mga prosecutor. Kung ang ipresenta lamang ninyo ay natural lamang na may mga meriglispiatos na mga resibo kasi nga alias nga tinatago ko yung pangalan ng tao na nakatanggap ng pera. Kaya hanapan niyo po ng ibang ebidensya. Ngayon, mahirapan na kayo, Jinky Luistro, kung anong gagawin niyo kung humaharang ngayon ang report ng kuwa na nagsasabi unqualified ay wala ng problema si Sara. Walang problema sa kung saan napuntang pera. Yan po ang pinaka-problema ng nilang Jinky Luistro tsaka ni Romeo Acop at lalo na si Tambaluslos. Hindi na siya ngayon. Ang pangarap kasi ni Tambaluslos, tatakbo na pagka-presidente na wala si Sara na hindi si Sara ang kasama sa kalaban. So Jaco Navarro, SC orders will not result to impeachment delays in the Senate as HOR issued statement. But for me, impeachment can be denied in the 20th Congress. O tama po kayo. Ganon po ang mangyari niyan. Ibabasura po ng Supreme Court ang impeachment. Yan lang, tingin ko lang yan. Huwag kayo magalit sa akin. Pero most likely yan, most likely yan. Romel Bingson, naimbang arabi, tirado, doktor, engineer, attorney, toto, kausin. Naimbang arabi, kada kayo amin. Masanto siya labi, etchikayo. Oni, limbog. Doktor to, hot issue ngayon ang lumabas na resulta ng pagkamatay ni Paulo Tantuco about sa drug. Opo, itatakil natin po mamaya yan.
Perny Pinto Senior. Jordan, magandang hapon, magandang gabi. Don Pulubi, Dr. Toto, bakit tahimik ang mga mainstream media sa balita ng Los Angeles? Ay, alam mo naman, galing ako sa media. Ang problema po kasi sa mainstream media, kung ikumpara mo sa mga vlogger, ang mainstream media po, kinokontrol sila ng mga advertisers. Kung tagapag-advertise, ang mga kumpanya na kaibigan ni Lisa ay hindi sila mag-advertise sa ABS-CBN, sa GMA, kung magre-report sila tungkol sa positive finding kay Juan Paulo Tantoco na positive na namatay sa pag-overdose sa cocaine. Kasi bakit? Kasi kasama si Lisa doon sa kwarto kung saan natagpo ang patay si Paulo Antonio. Juan Paulo Tantoco. So, kung isa sa doon, ibig sabihin, nagparty-party sila sa droga, sa sip-sip, hit-hit. Kaya siya na-overdose ito si Juan Paulo. So, Honor Limbog, Dr. content mo ang resulta ng pagkamatay. Na-content ko na po yung kahapon, i-content natin ulit po. Good evening, Dr. Toto, sabi ni Efren Anino Guhilde. Tapos si Don Pulobi, Dr. Toto, tahimik ang mga mainstream, sabi nga niya. Tapos si Mamerto Lawrence, hindi nakapanipaniwala si Toto Kausing, itinuturing ko na lang siyang marites. Ay, kung ano pong totoo sinasabi ko, Mamerto Lawrence, kung maniwala ka sa iba, ibig sabihin, pinaniwalaan mo marites po. Yan, very clear naman, pangyayari yan mismo, na nagsasabi 19 days na. Paano mo sabihin na mali yun? Kung hindi ka niwala sa akin, ibig sabihin po, doon ko sa fake news na niniwala, pasensya na Mamerto Lawrence. Ganun lamang po mangyari niyan. Bakit mo paniwalaan? Bakit hindi ka maniwala? Sinabi ko, totoo naman yan. Batas at saka pangyayari. Di ba? So anyway, after all, pasalamat pa rin ako sa iyo at nakinig ka. Richard Mayormita. Good evening, Persito. Shout out sa pamilya ko sa Pukay Salog, Sambuanga del Norte. Sige, mga taga Sambuanga del Norte, maayong gabi kaninyong tanan. Sa mga pamilya ni Richard Mayormita. Diha, asa ba sa del Norte? Sa Dapitan ba? Helena Lee, shout out na lang sa mga Cordero family at Dadibas family sa Agkuyawan, Pulo, Barutak, Nuevo, Iloilo. Mga taga Barutak, maayong gabi sa inyo tanan. DPD, Barutak, Nuevo yun Pero katoto, di ba may shares ang mga Marcos sa GMA? May shares sa Marcos sa GMA kaya ayaw nila si Paulo. Kaya nga, ang balita ng GMA patungkol kay Paulo ay tinanggal. Yan po ang problema sa mga mainstream. So, anong pagkakaiba ng mainstream media at saka mga vlogger? Ang mga vlogger po ay hindi nakokontrol ng mga advertiser. Pero ang mainstream media ay nakokontrol ng advertiser at may-ari. Ang tanging nakakontrol sa mga vlogger ay kung tatanggap ang vlogger ng pera galing sa kanilang mga kliyente. So, Reggie Espanola, good evening. Watching from United Arab Emirates. Ay, maganda. Maraming salamat po. Sino pa? Si Reggie Espanola, si Geoffrey. Good evening, Katoto. Magandang gabi po. Hanggang dyan lang muna tayo ngayon at maraming salamat.